Magandang araw po sa inyo mga daddy, mga mami, mga kateknik. Meron po ako ditong washing machine, maingay at pag matagal na hindi nagamit, stock up at ayaw maikot ng tub. Ang problema po ng ganito ay gearbox. Ipapakita ko po sa inyo kung paano magpalit ng gearbox at ituturo ko na rin sa inyo kung paano hanapin ang linya at forward and reverse ng motor ng washing machine. Ganun din ang pag-test ng wash timer at spin dryer selector switch. Kaya tumutok lamang po kayo at umpisahan na po natin ito. Dumating na po itong in-order natin na pamalit sa sirang gearbox na ating washing machine. Ito po ay Sharp Giga Wash Gearbox, 10 teeth. Kung kailangan nyo, maglalagay po ako ng link sa ating description. Kung makikita nyo, ayan po stock up. Hindi na po maikot, kaya papalitan na po natin yan ng bago. Ito po ang 10 teeth, 10 po yung ipin nito kaya ganun ang tawag sa kanya, may square type po nito at may 11 teeth din. Ituturo ko na rin po sa inyo ang pag-test ng kapasitor ng washing machine, 10 microfarad po ito at 450 volts. Ang pag-test po nito, una, iselect po natin sa X1K at itutok ang ating test probe sa dalawang wire ng kapasitor. Pag pumalo po ang tester at bumalik po sa 0, ibig sabihin good po yung kapasitor natin. Baliktarin po natin ang test probe sa magkabilang wire ng kapasitor at pumalo po, at bumalik sa 0 gaya ng nakikita ninyo sa video. Good po ang kapasitor. Ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano hanapin ang common line at ang forward and reverse nitong wash motor. Una, iselect po natin mga daddy, mga mami, ang ating tester sa X10. Hahanapin po natin ang parehong pagpalo sa tester o yung pareho ng range. Makikita po natin na yung range ng isa nasa 5, ito namang isa nasa 2. Ganon din naman ito, kapareho ng isa kanina, 5 at 2 ang range. Po mga kateknik, nag-range siya ng pareho sa 2, ibig sabihin po niyan, yung kulay blue ang common line natin. Yung dalawa na kulay gray at yellow, yan po ang forward at reverse ng motor. Kailangan may palo din po yan sa tester na 5. Kung wala, sira po yung motor natin. Ngayon naman ang hahanapin natin ay ang line ng spin timer at line ng wash timer. Hindi na po natin pagaganahin ang spin dryer. Sira po kasi mga daddy, mga mami, ang motor ng spin dryer. Para safe po ialis muna natin siya sa linya.
Sa next content ko na lang i-share sa inyo kung papaano natin ayusin ang motor ng spin dryer. Kung makikita nyo, meron tayong 5 wire dito, ito pong violet, sa door switch po ito ng spin dryer, ito namang blue at red, ito po yung forward at reverse ng wash timer. Pagsasamahin na natin ang dulo nito para sa gagawin nating pagtetest. Itong dalawang puti, ito po yung linya ng spin timer at wash timer. Ang hahanapin po natin ay line ng wash timer, para maihiwalay natin ang linya ng spin timer. Kailangan iselect natin sa X10 ang tester natin. Pihitin ang wash timer at itutok sa pinagsamang blue at red wire, ang isang test probe. Ang isa namang test probe ay ipapalipat-lipat natin sa dalawang puting wire, hanggang makita natin kung saan pumapalo ang tester. Kung saan magkakaroon ng deflection ang tester, yon ang linya ng wash timer. Ayan po nakikita natin sa video kung saan nagre-react ang tester, yan na po ang linya ng wash timer natin. Isasalpak na po natin ang gearbox na nabili natin, fast forward na po natin nang hindi humaba yung video natin. Ayos na naisalpak na po natin at nailagay na rin natin yung fan belt sa gearbox papuntang kulay ng motor. Ngayon mag-focus po kayo sa portion ng video natin na ito, mga daddy, mga mami, hindi po kayo dapat magkamali dito sa linya ng connection ng motor, kapasitor, at wash timer. Maari po masunog at masira ang motor ng washing machine nyo. Kaya tumutok po kayo mabuti, mga kateknik. Ngayon siguraduhin po muna natin na gumagana ang service cord o yung plug na isinasaksak po natin sa ating mga outlet. Pagsamahin ang dalawang dulo ng cord at tutukan ng tester ang dalawang terminal ng male plug kapag po ang tester ay pumalo. Ibig sabihin wala pong putol sa loob ang service cord natin. Ayan po, okay na okay ang service cord natin. Ito pong isang linya ng service cord natin, itatap po natin sa common line ng wash motor natin. Ito po ganito at balutan po natin ng tape.
Pagkatapos, ito namang isang linya ng service cord itatop naman natin sa linya ng papuntang wash timer. At itong dalawang line ng forward at reverse, itatop naman natin sa dalawang line ng nanggaling sa wash timer. Ito po ganito tig-isa. Dito po sa tig-isang pinagtop natin na ito, dito po natin isasama ang tig-isang line ng kapasitor. Wala pong polarity itong kapasitor na ito, kaya wala pong baliktad na kabit dito, kahit magkabaliktad wala ho problema. Para mas maintindihan po natin mabuti ang line connection, gumawa ako ng schematic diagram. Ito po yung plug natin, yung isang linya, nagpunta ng wash timer. Yung isang line ng plug nagpunta naman ng line motor. At yung forward at reverse ng motor, nagtop sa forward at reverse ng wash timer. At dun din nakatop ang kapasitor natin na 10 microfarad, tulad ng makikita sa diagram sa whiteboard. Ayun napaka-smooth at napakaganda ng ikot.
Mag-subscribe po sa ating channel para sa mas marami pang tutorial video. I-click ang notification bell at i-select ang all para ma-update ka sa mga bago nating video. I-click na rin ang like, share para mas marami pang matuto ng mga basic sa kanilang mga bahay. Bakit ka pa magpapagawa ng mga sirang gamit mo sa bahay kung kayang-kaya mo namang gawin ito? Hanggang sa muli po, maraming salamat sa panonood.